Hello mga katito, kumusta po tayong lahat? Ito na naman po si Tito's Random World, Search for Truth Channel. Patuloy po tayo maghahanap ng katotohanan, dahil ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Sabi nga sa John 8:32, then you will know the truth and the truth will set you free. Mga kababayan, sa panahon ngayon na maraming problema na ating hinaharap sa ating buhay, bukod sa ating personal, sa ating pamilya, at ito pang hinaharap natin na problema sa ating bansa dahil sa laganap na korupsyon at hindi maintindihan na mga nangyayari sa ating bansa, lalo na sa pamumulitika. Mga kaibigan, ito pong channel na ito, gusto ko lang po sa inyo, o ulitin ko lang po sa inyo, no, na wala po ako ditong kinakampihan na politiko or sinusuportahan. Ang channel na ito ay sadya ko po itong ginawa upang magtulong-tulong tayo or makatulong sa inyo na sa paghahanap ng katotohanan. Dahil isa rin po ako na naghahanap sa katotohanan dahil sa panahon ngayon, marami na po ang fake news at kung maniniwala tayo basta-basta base lang sa ating naririnig, ay yan po ay marites. Kaya nga sabi ko sa inyo, patuloy po tayo mananaliksik dahil ang sarap na malaman natin ang katotohanan na tayo mismo ang nakadiscovery ng katotohanan ngayon. Ngayon, ang pag-uusapan po natin, ito yung viral ngayon na issue about dito sa Bicameral Committee Report na kung kaya saan ito po yung pinagmulan ng GAA or General Appropriation Act. Dahil nga kung wala yung Bicameral Committee Report, wala pong magiging enrolled bill at wala po yung GAA. So, babalik po dito tayo sa Bicameral Committee Report. Now, itong Bicam report, pagkamakailan lang ay in-expose ito ni Congressman Ungab na ni-ratified, pinirmahan ng senador at congressman marami pang mga items na blanco. Kumbaga yung mga hundreds of billions of pesos na blanco doon. Na I think mga madaming items na blanco na pinirmahan na ito naman ay pinasisinungalingan ng mga senador at ibang congressman. Now, kaya po ako nagawa ng video na ito mga kaibigan dahil hahanapin po natin ang katotohanan base sa mga balita, base sa ating makakalap na ebidensya. Una po sa lahat mga kaibigan, dahil sasabi sila na fake news lang daw yun. So, mas maganda magbabase po tayo sa ating isang ebidensya. Hanggang po natin ang ilang senador na nagsasabing wala daw blanco doon sa pinirmahan nila. Wala daw blanco doon sa pinirmahan nila sa Bicam. So, papatunayan po natin ito kung nagsasabi sila ng totoo base doon sa ating makakalap na ebidensya. So, ngayon mga kaibigan, itong mga senador na ipi-play ko yung statement nila nagsasabi na wala daw blanco doon sa pinirmahan nila, wala daw sila nakitang blanco, ay ito rin yung mga senador na mga pumirma. Ito ay ilan sila sa 14 yata na senador na pumirma. So, kamakailan lang po mga kababayan, yung kay Congressman Ungab, inilabas na ebidensya ng mga blank items na pinirmahan sa Bicameral Report, ay sinuportahan po ito ng ibang congressman. Actually, hindi sila sa ibang bagay, hindi sila magkasundo-sundo, lalo na sa Makabayan Block o si Congressman Raul Manuel. But this time, si Raul Manuel at iba pa, I think si Franz Castro, na parang nag-confirm sila na nakakuha rin sila ng kopya, lalo na ito si Raul Manuel, nakakuha sila ng kopya na the same copy na blanco na pinirmahan. Ang pagkakasabi po ni Congressman Ungab, ito po hindi fake news dahil nasend sa kanila through email noong December 11. So mga kaibigan, gusto ko lang balikan itong mga senador natin dahil nga sino ba dito ang nagsisinungaling? At gusto natin malaman ang katotohanan dahil nalilito na tayo kung alin ang katotohanan. So panoorin po natin ang mga statement ng ilang senador na pumirma doon sa Bicameral Committee Report na sinasabi nila na wala daw blanco doon sa pinirmahan nila. Bilang chairman ng Senate Finance Committee, si Senatora Grace Poe ang nanguna sa pag-aaral pagdepensa ng panukalang 2025 National Budget. Si Poe pinanindigang walang milagro at walang maling nangyari sa pagpasa ng 2025 National Budget. Sa kabila ito ng pagsabi ng ilang mambabatas kabilang ng Senate Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab, Kabataan Party List Representative Raul Manuel at Senatora Annie Marcos na ang niratifikahan Bicameral Conference Committee Report may mga blankong provisyon. About 2,000 stages from Bicam report na blanco and then enrolled bill with figures. Sinong gumawa ng? No, alam mo, pag sa enrolled bill, yun yung pinaka-importante doon sa Bicam. Wala namang blanco doon and all the totals have already been verified. And in fact, nung na-enroll yun, wala namang blanco. So tama naman talaga yung sinabi din ni Senator Cheese, which should really be a reference. In fact, also the President has seen, wala naman kaming mga blanco doon sa na-enroll bill namin. Si Marikina Representative Stella Kimbo naman ang Vice Chairperson ng House Appropriations Committee ng ginagawa 2025 budget at acting chairman ngayon. Sinubukan namin siyang tanongin tungkol sa issue. Between the Bicam and the enrolled, at what point did the figures come in? If it's just a procedural thing for Congress, paano nga?
Si? Next week na lang po. Walang masagot si teacher. Ah, Si SP. SP na lang daw. Walang iya. Walang may sagot sa bilyon-bilyon na kabalbalan nila. Mga kaibigan, panoorin po natin itong isang statement ni Senator Villanueva na isa sa pumirma ng Bicameral Committee Report. Oh. BICAM report. Sabi yung member kayo ng BICAM, tapos pumirma kayo. Sabi yung dapat ba yun? Una, gusto kong sabihin as a member of the BICAM and what I signed is a full bicameral conference committee report. So lahat nandun, may mga items tayong nakita. Number two, yung focus naman kasi yung constitutionality, hindi yung BICAM report, kundi yung batas eh. So that's basic for all of us. I think all of you are aware of that. So kung kukwestiyonin mo yun, yung batas, hindi yung BICAM report. Anyone is free to go to the Supreme Court and question its constitutionality. But I for one would say na yung wala akong nakita na blanco. Wala akong nakita blanco whatsoever. Walang nakitang blanco, ha? Hindi ko rin sinasarado yung mga rumors na naririnig natin na may mga ilan na wala pang item. No? Kaya Mga kababayan, ang sabi niya, wala daw blanco na items ng pinirmahan nila. Pero, sabi niya, hindi rin niya maiiwasan yung rumors na baka mga mayroon na iwang blanco. So, ang ibig sabihin lang mga kababayan, hindi nila ni-review ng maayos at pinag-aralan ang kanilang pinirmahan. Dito pa lang lumabalabas na may something wrong doon sa statement niya. Patuloy natin mga kababayan. in the name of transparency, pinapanggit natin kanina dun sa speech natin when we received the award, napakahalaga ng accountability and transparency. Panoorin din natin itong statement ni Senator Gatchalian na isa rin sa pumirma doon sa Bicameral Committee Report. Tingnan natin kung ano rin ang sasabihin niya. Yung certain portions. Depende yan sa pagkaperma kung gusto na tayo yung plans. So ako, ang binibigay sa akin ng front page, yung detalye, tapos yung special provisions, makapal kasi yung special provisions. So may staff rin ako na nag-review lahat. So inireview na isang team namin makapeles na pinaperma. Pero sa inyo sir, sigurado din kayo nung tumaan sa inyo yung bike report, walang ganun mga blanco. Sa akin wala eh, wala akong, sa akin and my team wala akong nakita blanco. Kasi dapat balance eh, tinitignan namin. So, mga team na tinitignan yung hard budget bakit? Mukhang alanganin siya doon sa sagot niya. Dokumento mo yung CSE under D31, kinakatupad na ngayon, it's being rolled out nationwide. At yung SB 79, 1979. So, yung CSE under D31 ini-implement. At kung binabasa namin, may mga ito. Tingnan na naman natin sa kabilang banda. Kasi narinig naman natin ang mga statement ng mga senador, yung tatlong senador, nagsasabi na wala silang nakitang blank doon na items doon sa pinirmahan nila. Ngayon, ito dito sa Net25 na may isang programa dito na in-interview sa ex-senator Pampilo Lacson dahil nga dito sa na-discovery ng mga staff ng Net25 na mayroon nakita silang blanco na items na pinirmahan ng mga senador. So, kanina tiningnan natin ang side ng mga senador na sinasabi nila wala silang pinirmahang blanco. Dito naman, may nakita na naman dito, according dito sa Net25, may nakita silang ebidensya ng mga pinirma ng senador, pero may mga blank items. Panoorin po natin. Sabi namin, bakit yung BICAM report na yan na linalabas, yung several, I think about 10 pages, na may mga items na blanco yung amount. Pero pirmado, how can it be possible to affix your signature on pages na blanco yung alokasyon kung magkano? Yun ang unang-unang anomalya o controversy. Kasi pag kumita ka ng backup report, kasi ano yung backup report, subject to ratification, hindi pa final document yun. Also, pagdating sa plenary ng both houses, at i-ratify, hindi pwedeng amyendahan na yung backup report. It is only subject to rejection or ratification. Hindi nangyayari yung, ito na yung backup report, ay magkakaroon pa ng debate of course, pwede mangyari yun, ano? Bago mag-ratify, pwede may tumayo at mag-question. Ang mangyayari doon, i-reconstitute yung backup, iba pa rin sa backup yung report, ang commission report, para pag-aralan ulit. Pwede sana nangyari yun dahil kung nakita ng ilang senador at na-question nila sa floor bago magpapagawa sa ratification na may mga blanco, valid yung ground para ibalik ulit sa backup, mag-reconstitute yung backup at hindi ratify muna. Matilay yung pagpapasa ng budget at kabuti pa ng Enero para magkaroon ng ilang panahon na magkaroon ng reenacted budget. Mas mahalaga yun, mas mahalagang makorek yung mga mali kasi hindi pwedeng merong blanco. So mga kababayan, ang ipinapaliwanag ni ex-senator Pampilo Lacson
na curious ka dapat, pinag-aralan, binasa nyo yung pipirmahan nyo bago nyo pirmahan. Kasi ang ikinikwento ni Senator Pampilo Lacson, nangyari yan sa kanila noon at nakita nila yung pagkakaiba ng bicameral report at saka yung enrolled bill ay nagkaiba na. Kumbaga yung details ay nagkaiba at na-question nila. So yun sana ang ginawa ng mga senador, instead na magtakip sila na kumpleto ang pinirmahan nila, dapat napansin na nila yon dahil nga may nagpapatunay nga na may pinirmahan ng mga senador ng mga blanco. Paano natin ito masasabi na totoo yung sinasabi na pinirmahan ng ilang senador na may mga blankong items doon sa bicameral committee report? Panoorin natin itong ang privilege speech ni Senator Amy Marcos na kapatid ng ating presidente. Isa sa reason na hindi siya pumirma ay blakitan niyang may mga blanco. So ito ay buhay na nagtitestify o nagtitestigo na mayroon talaga doon blanco na pinipirmahan ng mga senador base sa kanyang statement. Thank you very much, Mr. President, my dear colleagues in the Senate. For only the second time in my entire 6 years in this chamber, I am compelled to rise on a matter of personal and collective privilege today to express my grave disappointment over the process by which this body ratified the 2025 Bicameral Conference Committee report and my utter and complete dismay over what the Congress has submitted as the budget of the Republic for the year 2025. Paumpisa ngayon ang piyesta ng pelikula, ang Metro Manila Film Festival. Ngunit ang umaalingaw-ngaw sa aking isipan ay ang dating sigaw, walang himala. Wala nga bang himala sa nakalipas na Baikam? 10 ng sambayanan, pakiwari ko na may himalang naganap. Nalabag sa patakaran natin dito sa Kongreso. Himalang lihim na ginawang pulubi ang Pilipinong animoy nanlilimos at naghihirap sa harap ng mga gamit at makapangyarihan. Maging ang ating Pangulo, aking kapatid, ay nagduda na at nagpapasalamat ako na kaninang umaga ipinagpaliban muna ng palasyo ang pagpirma ng 2025 budget sa Biyernes, ika-20 ng Disyembre. Sila rin kaya, tulad ko ay nagtatanong, wala bang himala? Babalangkasin ko ang mga pangyayari. 22 July 2024, the President submitted the proposed national budget to Congress, the NEP. August 15, 2024, the Senate began conducting budget hearings at the subcommittee level. As the Vice Chairman of the subcommittee charged with the budget of the DSWD, I conducted 2 hearings on the DSWD budget on 16 September 2024 and 14 October 2024. Brought by my experience last year when a certain ACAP was inserted into the DSWD budget and 12 billion was added to the COMELEC budget to allow the conduct of a plebiscite on a people's initiative, yung malaking panlilin lang sa sambayan na pirma na sa panahon din ng Kapaskuhan, pilit na isinagawa ng iilan like a thief in the night, ika nga. Lumiham pa ako sa aking Pangulo ng Senado sa pamamagitan ng ating Finance Chairperson, Senator Grace Poe, na natanggap ng kanilang mga opisina noong ika-5 ng Nobyembre 2024. Nakiusap ako sa kanilang gawing klaro ang bicameral conference at magkaroon ng diskusyon kasama ang mga miyembro ng Kongreso bago magsimula ang formal na pagpupulong sa BICAM. Dapat konsultahin muna mga Vice Chair ng Committee on Finance tungkol sa inimumungkahing pagbabago sa budget ng mga ahensyang nasa ilalim nila. Pati na rin ang mga malaking pagbabago sa GAP ay dapat pinag-uusapan ng mga miyembro bago ipasa. Na walang lihim, walang gulatan, higit sa lahat, walang himala. Sa hindi malamang dahilan, ni wala akong natanggap na kahit anong tugon. Kaibigan, ito po ay privilege speech ni Senator Amy Marcos noong December 19, 2024. December 19, nag-iingay na po si Senator Marcos kasi mayroon na siyang napansin na mayroong himalang nangyari. So marami siyang irregularidad, mga anomalya na napansin. At ito nga mga kababayan, according sa kanyang speech, na sumulat na siya sa Senate President Chis Escudero, through kay Grace Poe. Pero anong sinabi? Wala siyang natanggap na kasagutan. So ang ibig sabihin, inignore yung sulat niya. So mga kaibigan, na last December pa pala, nag-iingay na si Senator Amy Marcos tungkol dito sa problema nito na ngayon lang natin pinagtutuunan ng pansin. Pero kahit yung Senate President at si Grace po ay hindi nila binigyan ng katunugunan ang concern o ang sulat ni Senator Amy Marcos. So ano yung sinasabi nila na walang problema na in the first hand, noong umpisa pa lamang, nag-ingay na si Senator Marcos dahil nga may napansin siyang magic at may napansin siyang irregularidad. Hindi siya sinagot doon sa sulat at inignore lang siya. Mayroon ditong medyo himala nga. So ang nirereklamo ni Senator Amy ay may himala yung bicameral committee report. May himala rin nangyari doon sa sulat niya dahil walang sinumang nag-respond o walang sinuman na tumugon doon sa sulat niya, doon sa concern niya. Okay? Patuloy po natin mga kabayan. Hindi pinakinggan ang aking pakiusap.
A caucus among the senators was held on the 26th of November 2024. This would have been a good time to discuss the concerns that I and many of my colleagues had on the transparency of the BICAM process. To my disappointment, the budget was not even raised in the caucus. On November 28, 2028, the first bicameral conference meeting was finally conducted. Senator Bato de la Rosa manifested that before the members of the BICAM be asked to sign the BICAM report, they must first be given enough time to read it over and over again and check everything para hindi naman tayo magmukhang tanga after signing. Senator Grace Poe acceded to his request. Notwithstanding the request of Senator Bato and the agreement thereto of Senator Poe, no BICAM report was given to me and many, if not most of my colleagues before the date designated for the signing of the BICAM report. Dumating ang ika-11 ng Disyembre, ang petsa ng pangalawa at huling BICAM meeting. Uulitin ko po ang ikalawa at huling meeting nitong BICAM na ito. Mga kababayan, mayroon lang akong naalala dito sa December 11. Ito yung, sabi ni Senator, ito yung December 11, ito yung ikalawa at huling meeting ng BICAM. At kung hindi ako nagkakamali, sabi ni si Congressman Ungab, December 11 din na date, ipinadalhan siya ng email na receive niya. Yung mga ebidensya niyang pinapakita niya ngayon ay galing dun sa email ng December 11. So, yung natanggap pala ni Congressman Ungab ay posible galing din dito sa pangalawa at huling meeting nila sa Bicameral Committee meeting. Okay? So, ito na mga kaibigan, medyo na lumilinaw na po sa atin konti ang katotohanan dito sa anomalya dito sa Bicameral Committee report. Minabuti kong hanapin ang mga papeles at dokumento bago sana magsalita at magbigay ng anumang reaksyon. Ngunit sa kasamaang palad, hanggang ngayon lahat kami ay nangangapa sa dilim. Walang mga detalye at paliwanag, may walang konkretong numero. Ang tanging hawak ko ay ilang datos ng DSWD na tila nilakastangan, sabay ang PhilHealth, sabay na rin ang DepEd. Kaya sa kabila ng pagnanais kong makisama, hindi ako pumipirma sa kahit anong papel hinggil sa BICAM report na yan. At nagsusulong magbawas ng pera sa mga lehitimong proyekto para lamang ipasok ang akap, lakihan ng labis-labis ang mait, at pagpiestahan ang DPWH. Paano naman ako pipirma sa blankot kulang-kulang na papel? The majority of the Senate contingent signed the signature page of the BICAM report. However, several of the senators soon refused to sign the rest of the report when they... Ayan na mga kaibigan. Nanggaling mismo sa bibig ni Senator Amy Marcos na isang reason na hindi siya pumirma dahil doon sa blanco at kulang-kulang. Ulitin po natin yung sinabi niyang yan, i-replay na natin. ay nangangapa sa dilim. Walang mga detalye at paliwanag, may walang konkretong numero. Ang tanging hawak ko ay ilang datos ng DSWD na tila nilapastangan, sabay ang PhilHealth, sabay na rin ang DepEd. Kaya sa kabila ng pagnanais kong makisama, hindi ako pumipirma sa kahit anong papel hinggil sa BICAM report na yan. At nagsusulong magbawas ng pera sa mga lehitimong proyekto para lamang ipasok ang akap, lakihan ng labis-labis ang mait, at pagpiestahan ang DPWH. Paano naman ako pipirma sa blankot kulang-kulang na papel? Ayan, mga kabaibigan, paano naman daw siya pipirma sa blanco at kulang-kulang na papel? Dahil nga doon gusto sa aking pagkakaintindi ay may napansin siyang irregularidad doon sa pagpipilit ipasok ang akap at paglalapastangan, sabi nga niya, yung pagpistahan ang budget ng DPWH. Okay? Majority of the Senate contingent signed the signature page of the BICAM report. However, several of the senators soon refused to sign the rest of the report when they saw the drastic and inexplicable changes reflected therein. It was only at 6:14 p.m., much later that day, that my office finally received through an email, apparently a signed copy of the BICAM report. At approximately 8:20 p.m., members of the Senate purportedly ratified the BICAM report by the voce of the 2025 General Appropriations Bill. Uulitin ko po, purportedly ratified. Malaki. Pakinggan nyo mga kaibigan ang sinabi ni Senator Marcos kung paano ni-ratified yung Bicameral Committee report. Pakinggan nyo mga kaibigan, ha? PM. Much later that day, that my office finally received through an email, apparently a signed copy of the BICAM report. At approximately 8:20 p.m., members of the Senate purportedly ratified the BICAM report by the voce of the 2025 General Appropriations Bill. Uulitin ko po, purportedly ratified. Malaking himala. Sabi nga ng Presidenta, ayos na ang buto-buto. Nakakalungkot ang nangyayaring ito, and we should all be disheartened by the manner our BICAM was conducted, by the means the BICAM report was ratified. It is, after all, a very important, perhaps the single most important piece of legislation we pass each year. Napanood nyo naman siguro at naintindihan nyo yung mga na-play ko na mga video. Ngayon, gusto ko lang po dito hanapin natin, tulungan nyo ako hanapin ang katotohanan dito sa mga napanood natin. Mag-comment na lang kayo kung mayroon kayong comment at mayroon akong maling nasabi. Ngayon gusto ko lang po intindihin itong mga napanood natin
base sa aking normal na isipan, hindi naman tayo mga abogado, hindi naman tayo matatalino. Ang atin lang dito is paano iintindihin ang sitwasyon na nangyari ngayon sa ating bansa, lalo na dito sa issue na ito, sa Bicameral Committee Report, sa mga ordinaryong Pilipino na katulad natin. Okay? So, una, ang nakaraang mga ipinig ko sa inyo ng mga video clips ay yung nagsasabi si Senator Gatchalian, Senator Villanueva at si Senator Grace po na wala silang nakitang blanco o blank items doon sa pinirmahan nila. Ha? So, ngayon, paano ito nangyari na mayroon nakuhang ebidensya or patunay kuno na 14 senators ang pumirma according to sa Net25 dito kay sino pa yung ano na yun, TV anchor, I think si Soto yata yun. Si Soto, correct me if I'm wrong, na sinasabi, mayroon sila nakita na 14 senators na pumirma doon sa Bicameral Committee Report na may mga blankong items. Eto pa, mga kababayan, bago ba ito pumutok na issue, nag-iingay na si Senator Amy Marcos, hindi lang kasi natin napansin noon. When in fact, ngayon natin na-realize na yung pag-iingay ni Senator Amy Marcos noon, nag-iingay na siya, wala sa kanyang pumapansin. Ngayon, ito yung masaklap, kapwa niya senador na nagsasabi ngayon na wala daw blank items ang kanilang pinirmahan when in fact sumulat siya kay Senate President Senator Francis Escudero at kay Grace po na mayroon nga silang nakitang problema. So hindi nila dapat sabihin na wala silang nakikitang problema dahil si Senator Amy Marcos nagsulat na sa kanila, nag-inform na sa kanila na may problema doon sa Bicameral Committee Report, di ba? So hindi siya sa kaduluduluhan hindi siya pumirma at ang iba pang mga senator hindi pumirma dahil nga may napansin sila, sabi nga nila kulang-kulang ang detalye at mga blanco ang papel na kanilang pipirmahan. So ayan po mga kaibigan, statement po ni Senator Amy yan noong December 19, 2024 sa privilege speech niya sa Senate. So mga kaibigan, ngayon tatanungin ko kayo, ano sa palagay nyo? Sino ang nagsisinungaling? Ang mga senador na nagsasabi na wala silang pinirmahang blanco o itong sinasabi ni Senator Amy Marcos na na hindi siya pumirma dahil nga may mga blankong items na napansin niya. Di ba? So mga kaibigan, yata itong mga senador na pumirma ng Bicameral Committee Report ay sa palagay ko ay nagsisinungaling. Hindi po ako dito nagja-judge sa kanila, pero base sa ating obserbasyon dito sa mga statement ng kapwa din nila senador, napanood nyo yung interview kay Senator Pampilo Lacson, dahil kung ikaw ang senador na pipirma, dapat pinag-aralan nyo muna bago pirmahin. Sa aking analyze lang, ito opinion ko lang ng ordinaryong Pilipino, lang ordinaryong Pilipino. Pinirmahan nila ito na hindi nila binasa ng isa-isa or hindi nila ito ni-review. Or baka itong mga senador, kasi may mga team sila, may mga alala yung mga ito eh. So ito, pinaubayan nilang nila doon sa staff nila at nung sinabi siguro ng staff nila na sir okay na ito, pinirmahan niya na itong mga staff na to, hindi rin nila binasa isa-isa. I think yun lang ang pagkakatansya ko na pinareview sa mga staff according kay Senator Gatchalian. Sinabi niya na inano ng team namin ng staff ko yung ano. So ibig sabihin sa aking palagay, pinareview niya sa staff sa ilang senador, pinareview sa staff nila at pipirma na lang siya na hindi na binasa. Posible sinasabi niya walang blanco dahil ang akala niya okay na kaya niya pinirmahan. Pero sa katotohanan, may mga blanco nakita doon base doon sa nakuhang ebidensya. So mga kaibigan, ito yung nakakalungkot dito, hindi man tayo sa nagja-judge, pero bilang ordinaryong Pilipino, kung ganitong klase ang ating mga senador, ang ating leader, ang ating bansa na ating hinalan, na harap-harapan tayong pinagsisinungalingan na kahit mayroon na tayong ebidensyang pinapakita, instead na magpaliwanag ng tama at ipaliwanag sa bayan, sa atin mga Pilipino ang manang maayos, instead ay pilit pa tayo nililinlang, pilit pa tayo pinaniwala doon sa kapalpakang ginawa nila. Mahalata naman po natin doon sa kanilang statement na medyo may duda doon sila, di ba? Kahit si Senator Villanueva, may duda rin siya doon sa pananalita niya na hindi niya winawala yung issue na mga rumor na mayroong blank items. Dahil nga sigurado ako na baka hindi rin niya kasi napag-aralan isa-isa yung pinirmahan niya. So, sa akin mga kababayan, kumbinsido po ako base sa statement ni Senator Amy Marcos, base sa ipinakitang ebidensya ni Congressman Ongab at sinuportahan ng ilang congressman, lalo na si Congressman Manuel. So, naniniwala ko dito na itong aligasyon may katotohanan. Ngayon, ang issue, sabi nga, yung enrolled bill ay wala daw silang nakita doon na blanco ang item. Okay, sabihin na natin, wala nga, totoo, posible, wala nga blanco. Ang tanong, sino ang nag-fill in sa mga blank items na yon na when in fact, tapos na pirmahan yon ng mga senador at congressman, so ibig sabihin, ratified na. Pag ratified na yan, hindi na pwede ulitin yan. So, sino ang nag-filled up doon sa mga, sino ang nag-filled in doon sa mga kulang-kulang
Kasi, tama ba yun? Pinirmahan nyo na at somebody na kung sino-sino dyan ang mag-fill in dyan sa mga blank items na pinirmahan na ng mga congressman at senador, yung bicameral committee. Mukhang may mali mga kaibigan, di ba? Dahil kung mas powerful yung nag-fill in doon sa blank item kaysa sa mga pirma ng mga congressman, ay dapat tanggalin na itong mga pirma ng congressman at saka ng senador kasi may meron pa palang masusunod doon na kung sino yung fill up doon. Dahil alang-alang sa sinabi ni Senator Amy Marcos, talagang may nakita siyang magic. Ha? Minamagic doon, yung isa doon yung akap. Ha? Minamagic yung akap na budget at pinagpipistahan daw ang budget ng DPWH, which is kumbinsido tayo dahil sa ngayon ang 2025 budget ito ay may pinakamalaking budget kumpara sa education, dahil ang education pinalabas na malaking budget dahil nga pinagsama-sama lang yung budget ng PMA at PNP na supposedly hindi naman yan sinasali dahil na may sarili na yan na department or group, di ba? So ngayon mga kababayan, masakit isipin na itong mga pinagkakatiwala natin, mga senador, mga congressman, na harap-harapan na tayong dinagago, niloloko. Kay base doon sa kanilang mga statement na sinasabi na walang nangyaring anomalya, walang nangyaring problema doon sa pagpipirma, when in fact, mayroon nga susuporta doon sa aligasyon, kapwa nilang senador, at base na rin doon sa mga lumalabas ng mga dokumento ngayon. So, sa inyo na po yan mga kaibigan, tandaan nyo po itong mga taong ito, itong mga senador, itong mga kongresista na ito, na huwag nyo nang sisihin ang taong bayan kung sakali magrereklamo naman tayo sa susunod na darating na panahon at kung sakali i-elect nyo pa rin iyang mga yan. Ha? Ngayon, tandaan nyo po ito kasi pinagluloko na tayo, ginagago na tayo. Ngayon, mag-isip na kayo, lesson learn ito sa atin. Ha? Tandaan nyo ha, baka madala na naman kayo sa mga ayu-ayuda dyan, bibigyan na naman kayo at ibubuto nyo na naman. Mga kaibigan, huwag nyo nang sisihin ulit kami. Huwag nyo nang isisihin ang mga politiko kung nandyan na ulit sila at ihalal ninyo at gumawa na naman ng kabalbalan na katulad na nangyayari ngayon. Dahil kayo na ang may kasalanan, tayo na ang may kasalanan mga butante. Dahil sabi nga, walang manluloko kung walang magpapaloko. Di ba? So, karapatan natin maglagay, ihalal sila. Ngayon, pag inhalal natin sila, huwag tayo magrereklamo kung ang ibuto natin ay itong mga tao pa rin na to. Ito pa rin na mga manlilin lang. Ha? Mga kababayan, magising na po tayo. Ha? Huwag po tayo masilaw sa pera dahil itong pera na umiikot ngayon sa ating mga distrito, sa ating mga lugar na pinamimigay ng mga ayuda, ay pera natin yon, tanggapin natin yon. Ha? At magbuto tayo sa ayon sa ating konsensya. Wala tayong utang na loob doon sa mga natatanggap natin na tulong dahil sa totoo lang, ha? Sa totoo lang, yung natatanggap nyo, baka lampas pa doon ang nasa bulsa nila. Ha? Kaya nga sila nagpipista, kaya nga itong bicameral committee report na ito, alam nyo napansin ko dito na talagang sinadya ito na kasi mayroon niya, sabi nga ni Senator Amy Marcos, mayroong himala. Dahil una, napansin ko alam mo yung sa mga, dati kasi ako sales agent, ha? Malalaman mo sa isang customer kung ito ay scammer, ha? Una, wala kang detalye. Hindi ka bibigyan ng detalye sa kanyang information, ano yung negosyo niya. So wala kang detalye na ganyan, yung siya tawing fly by night. Okay? Una, nagmamadali. Hindi ka bibigyan ng time. Katulad na nangyari dito ay yung sabi ni Senator Amy Marcos, wala daw detalye, kulang-kulang ang information. Ha? Walang mga supporting documents. Pangalawa, walang time. Hindi binigyan ng time, kahit nalala ko si Senator Bato na nag-request siya na bigyan siya ng time para i-review yung mapag-aralan ang report or by committee report. So, yun, ang nangyari, walang ganong time, enough time. Kaya sabi nga ni Senator Amy Marcos na which is, parang naniniwala na ako ngayon doon sa sinasabi niya ni Congressman Ungab na na-receive niya yung email December 11, ha? Etong sabi ni Amy Marcos, 6:14 PM naka-receive siya ng email ng signed copy ng bicameral committee report. 6:14 PM. Pagdating niya 6:20 PM nung December 11, ratified na. So, na magic, minadali. Sabi nga niya, purportedly ratified. So, mga kababayan, umaapaw na po ang ebidensya. Hindi man tayo husgado, hindi man tayo abogado, pero sa ordinaryong isipan ng mga Pilipino na katulad ko, malinaw po na may something wrong. Dahil si Senator Amy Marcos na nag-umpisa mag-ingay noon pa, last year pa, ingay na siya. Hindi lang natin pinansin. Ngayon, pumutok ito. Ngayon, pumutok, viral. Di sana noon pa ito naasikaso, no? So noon pa natin ito napansin kung pinakinggan lang natin si Amy Marcos. But anyway, kay Senator Amy Marcos, salamat po sa inyong ginawa dahil sa inyong privilege speech dito ko nakumbinsi bilang isang Pilipino, I hope maraming Pilipino ang nakumbinsi na itong bicameral committee report ay mukhang may problema nga. At itong mga senador na nagsasabi walang problema doon sa pinirma nila,
mukhang nagsisinungaling, ha? Mukhang nagsisinungaling at pinagluloko tayo, mga kaibigan. So dito na lang po, maraming salamat sa inyong pakikinig at pagsusubaybay sa channel na ito. At mga kababayan, sana po kahit papano, kahit sa konting paraan, nakatulong ako sa paghahanap natin ng katotohanan. Dahil sa panahon ngayon, mga kaibigan, kailangan po tayo alerto na hindi po tayo malinlang. Dahil sa dami ngayon ng kumakalat ng mga politiko, mga pulpul politiko na nanluloko or binadivert ang ating isipan, papaniwalain tayo at gawing tama ang mali at ang mali gawing tama. So lumalabas na yung katotohanan na lumalabas ngayon ng mga anomalya ay ginagawa nilang fake news na samantala kailangan natin paniniwalaan na mukhang ito nga ang totoo at ebidensya. Maraming salamat sa inyong pagsusubaybay. Mabuhay po ang Pilipinas, mabuhay kayong lahat at patuloy po tayo magdasal sa ating may kapal na patuloy po mag-interfere sa nangyayari ngayon sa Pilipinas at gumawa po siya ng totoong himala na galing sa Panginoon, hindi galing sa mga korap na politician. At puksain ng Panginoon itong mga korap na politician. Ang may mga utak at punot dulo ng kaguluhan ito sa ating bansa. Kaguluhan hindi man sa gera, kaguluhan o sa mga pera, korupsyon at pagmamanipula sa ating batas. Protektahan po natin ang pera ng taong bayan, karapatan po natin mag-ingay. Muli po, sa inyong lahat, maraming salamat. God bless us all. God bless the Philippines.